Pagbati sa diwa ng demokratikong pamamahalang pang-scholar ng bayan, ako si Carl Andy Garcia from the College of Liberal Arts, BSPA IM2B, inyong susunod na Vice Presidente. Una, sa tingin mo, anong kwalifikasyon at kalidad ang meron ka na nagbibigay dahilan sa'yo kung bakit karapat-dapat ka sa posisyon na tinatakbuhan mo? Ayan, thank you so much. Unang-una, I have the goals and the purpose. Etong goals and purpose ko, nahain ko na siya noon pa lang naging counselor for Ways and Means ako under CLA-CSC. Nagbigay ng serbisyo sa mga liberalians, nagbigay ng mga initiatives na naging bridge na makakapagbigay ng benepisyo sa ating mga estudyante. And I believe that I will use this leverage to serve for a much more wider presentation. So that is why I am now running for the position of Vice President. Dahil puso lamang ang party list ngayong taon, anong masasabi mong implikasyon nito sa election system ng TU? At paano mo masisigurado ang complacency at accountability sa inyong leadership gayong wala naman kayong kalaman? Unang-una is the purpose kung bakit kami tumakbo as Puso Party List. Dahil dito under our party, pumipili kami ng mga leader estudyante na may goal and purpose, as I have said kanina. When we share the same goals and purpose, we unite. And through this, we will use it as a leverage para mas patatagin ang pagbibigay ng serbisyo sa bawat estudyante. And dito, kung anong makikita nating implikasyon is that kinakailangan nating i-widen yung presentation and participation ng bawat estudyante. Kailangan malaman ng bawat estudyante na regardless of who they are, they can lead. If they have the purpose, if they have the goals, and if they have the objectives to lead for something grateful or greater, they will do. So with this, para sa paparating na termino, if ever man na manalo kami, we will use our platforms, we will use our leverage, we will use our qualities para matugunan yung pangangailangan when it comes to student participation. Unti-unti nang nawawala ang student participation pagdating sa botohan at marami na rin kapwa TUPians ang nawawala ng tiwala sa sistema ng USD sa university. Kung ikaw ang mahalal na Vice Presidente, anong plano mo pang masiguro na pagkatapos ng iyong termino, muling babalik ang tiwala at interes ng mga estudyante sa mga darating panghalalan? Unang-una, ano nga ba yung naging purpose ko kung bakit ako tumakbo? Kung ano yung serbisyo na kaya kong ibigay sa mga estudyante. Nandito yung mga plataforma ko, yung mga balangkas, kung saan binabalangkas ang mga pangangailangan ng mga estudyante. When it comes under the context ng student participation, meron akong isang specific initiative wherein kukunin natin yung datos, kung ano yung grievances, kung ano yung concerns, kung ano yung sinisigaw ng bawat estudyante. And we'll use that as a data-driven backup as and reference upang ihain sa administrasyon. And through this kasi, naniniwala ako na when we have collective voices and we will use it as a leverage to input and magkaroon ng mas maayos na polisiya at mas makakapagbigay ng benepisyo sa estudyante, it will be effective. And that is one of the reasons that I will adhere when yung termino ko ay natapos na. Ayun, specific. Nitong nakaraang hayo, aware ka naman. Yes. Nagkaroon ng pwersong pagpapatigil sa mobilisasyon na Yeah. sinalap sa university grounds. Kaya mo bang pigilan na maulit ito at anong plano mo patungkol dito? So unang-una, when back on track, yung nangyari nung hayo, yung pagpapatigil, isa yon sa indikasyon na tinatanggalan tayo ng karapatan sa mga boses natin. Freedom of expression, So with that, ayun yung i-work on natin right now. Bibigyan natin ng opportunities ang bawat estudyante na makisama at maibigay nila kung ano hinaing nila. Kasi unang-una, bilang leader estudyante, hindi ka dapat maghintay na lalapit sa'yo yung estudyante. You must have the initiative to know kung ano yung napagdadaanan, kung ano yung concerns ng estudyante, and with that, malalaman mo sa sarili mo na ito yung kailangang punan. Ito yung dapat bigyan ng pansin. So with that, we will make the voices of the TUPians much stronger para sa susunod na may mga ganitong opportunity, hindi na nating hayaang matanggalan tayo ng karapatan. Because again, it is our right
in the first place. Expansion of 4Ps Expansion of purpose in what? in out-of-school youth. Out of school youth? Yes. Death penalty for heinous crimes. Death penalty for heinous crimes? No. Impeachment of Vice President Sara Duterte. Yes. Government-controlled prices for necessities amid the No. national crisis. Higher tax for the upper class. Higher tax for the upper class? No. Sa university-wide issues naman tayo. Abolition of hair and dress code policy. Abolition of hair and dress code? No. Yes, sorry. Yes to abolition. Kamali. No student activism on school grounds. No. No shifting policy. No shifting no. Abolition of contractual teaching staff. Abolition? Yes. AI disclosure on academic work. Yes.